Ang araling ito ay nakaangkla sa MELC o tinatawag na Most Essential Learning Competencies sa Filipino 9 na may layuning nagagamit ang mga pahayag sa pagsisimula, pagpapadaloy at pagtatapos ng isang kwento. Isang magandang araw. Para sa ating panimula, tayo munang manalangin sa poong may likha. Panginoong Diyos, pinupuri at lubos ka po naming pinasasalamatan sa araw na ito. Maraming salamat po sa mga biyayang patuloy niyong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin at lalo't higit sa aming mga pamilya. Panginoon aming Diyos, kami po'y sumasamo sa iyo na naway kami iyong gabayan sa aming talakayan. Puspusin mo ng karunungan ng isipan ng bawat isa at buksan ng isipan upang ang kaalaman na kanilang matutuhan ay kanilang magamit sa aming pamumuhay. Muli, Panginoon, ang iyong paggabay ang aming itinataas sa iyo. Hinihingi po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Para sa pagsimula ng ating isang masigasig na talakayan ay may inihanda akong gawain na tatawagin kong Video Ko, Kilatisin Mo. Para sa ating panuto, panoorin at kilatising mabuti ang video na may kahusayan. Ibigay ang pinaihiwatig na mensahe ng video. Letter C. Tingin. Very good. Letter D. Laki naman. Letter E. F. F. Malit lang, anak. G. Mas! Ka! Di mo tinitindi eh. O sige, di kita tuturuan ha. Palak na, hindi nga, ayan eh. Palak na palun. Masa? Hindi nga ma! Ma! Lagi ng mama! Ano ba tagdangis? Hindi ka parang ahas. Mas nga yun eh. Ikaw talaga nagtigigil ako sa'yo. Ma pa rin. Mas nga yun. Sabi mo ma, mas nga yun. Batay sa inyong napanood, naniniwala ba kayo na ang paglinang ng kaalaman ng isang bata ay nagsisimula sa pagsulat at pagbabasa? Pangatwiranan. Anong anyong tubig ang alam nyo? Tubig. Alam nyo yung anyong tubig? Tubig. Irilang. Mineral? Okay. Rico. Ang iba't ibang anyong tubig ay katulad ng... Dagat. Correct! Dagat, Ilog. ilog, Gripo. gripo, hindi kasali ang gripo. Mineral. Dagat, ilog, ano pa? Yung may tubig. Walangi. Ulangi, that's ilog, ulangi. What else? Yung anong tubig? Kanal. Wash. Yung parang nag-uulan na tubig doon sa taas. Oh, anong tawag doon? Shower. Shower. Ang anyong tubig ba ay sumisimbolo sa pagdaloy? Bakit? Mahusay ang inyong mga kasagutan. Ngayon naman ay dumako na tayo sa pangalawang gawain at ito ay tatawagin kong Process Your Thoughts. Para sa ating panuto, pansinin ang mga larawan. Ibahagi ang inyong ideya tungkol dito.
Mahusay ang inyong mga kasagutan. Patid kong nasiyahan kayo sa ikalawang gawain. Kaya naman, susunod na gawain ay atin ang simulan at itatatawagin kong how it started, how it's going. Batay sa videong napanood, ano ang inyong napansin? Mahusay! Talaga naman kayo ay nagbahagi ng kahusayan. Malinaw ninyong naipahayag ang pagsisimula at pagtatapos ng isang kwento ng ating buhay. Kaya sa puntong ito, nais kong dagdagan ng inyong kaalaman. Ngayon ay dadako na tayo sa ating pagtatalakay. Pagpapahayag ng pagsisimula, pagpapadaloy, at pagtatapos ng isang kwento. Bahagi ng maikling kwento. Simula. Binubuo ng mga pagpapakilala sa mga tauhan at ng tagpuan at sulyap sa suliranin. Gitna. Binubuo ng saglit na kasiglahan, tunggalian at kasukdulan. Wakas. Binubuo ng kakalasan at wakas. Sa pagpapahayag sa pagsisimula, pagpapadaloy at pagtatapos ng isang kwento, maaaring gumamit ng mga hudyat upang ipakita ang mga bahagi ng kwento. Simula. Mahalagang maengganyo ang mga mambabasa sa simula pa lang ng kwento. Ito ang pupukaw sa atensyon ng mambabasa at magpapakilala sa kwento. Mga paraan ng pagpapahayag sa pagsisimula ng kwento. Paglalahad ng isang katotohanan o kaisipan bilang pagpapakilala sa paksa o diwa ng kwento. Paglalarawan ng pangunahing tauhan. Paglalarawan sa tagpuan. Pagsasalaysay sa kasalukuyang kalagayan o kaganapan sa buhay ng pangunahing tauhan. Pagsisimula sa usapan o dialogo. Pagsasalaysay sa gitnang bahagi ng kwento o medias res. Pagbabalik tanaw o flashback sa sanhi ng suliranin. Pagsulyap o kaunting paglalahad sa suliranin. Paglalahad sa tunggalian. Kung gagamitin ng konbensyonal na forma ng pagsisimula ng isang kwento, maaaring gumamit ng mga pang-ugnay, pang-abay at iba pang pahayag na nagpapakita kung saang parte ng kwento sisimulan ang maikling kwento. Mga halimbawa, sa simula, balikan natin ang noong unang panahon, nagsimula ang lahat sa, ngayon ay, ito ay kwento ng gitna. Ang gitnang bahagi ang naglalaman ng maikling porsyento ng kwento. Mahalagang maging mabilis sa paglalahad ng mga kaganapan na magsasanhi sa kasukdulan. Kailangan ding pataas ng pataas ang tensyon hanggang umabot sa kasukdulan ng kwento. Mga paraan ng pagpapahayag sa pagpapadaloy ng kwento. Paglilipat-lipat ng persona o punto de vista. Paggamit ng iba't ibang kwento o magdudulot ng pagresolba sa suliranin. Pagsasalaysay ng kwento sa loob ng isa pang kwento. Pagbibigay ng ibang direksyon sa banghay o plot twist. Pagbabalik tanaw o flashback. Pagtalon sa panghinaharap na bahagi ng kwento o flash forward. Paggamit ng una, ikalawa,
o ikatlong pangunauhan bilang tagapagsalaysay. Maaaring gumamit ng mga pang-ugnay, pang-abay at iba pang pahayag na nagpapakita ng pagkakasunod-sunod ng pangyayari upang padaluyin ang kwento. Mga halimbawa, una, ikalawa, ikatlo. Samantala. Minsan, pagkatapos nang mangyari ang, habang, kasunod ng o sinundan ng, nauna ang o nahuli ang, wakas. Ang katapusan ng kwento ay kadalasang naglalahad ng kahihinatnan ng pagresolba ng pangunahing tauhan sa mga suliranin. Narito ang ilang halimbawa ng mga hudyat na ginagamit sa pagbibigay opinyon. Mga paraan ng pagpapahayag sa pagtapos ng kwento. Pagresolba sa lahat ng tunggalian at suliranin ng kwento. Paglalarawan sa tagumpay o kasawian ng pangunahing tauhan. Pagbibigay ng rhetorical na tanong sa mambabasa. Pagsasalaysay o pag-uulit sa kaisipan, talinhaga o paksa ng kwento. Pagtatapos sa kasukdulan ng walang resolusyon at hindi mareresolba ang suliranin o cliffhanger. Pagbalik sa simula ng kwento. Maaaring gumamit ng mga pang-ugnay, pang-abay at iba pang pahayag na nagpapakita ng bunga, kinahihinatnan o kasalukuyang kaganapan upang tapusin ang kwento. Mga halimbawa, sa huli, ang katapusan ng, natapos o nagwakas ang, humantong ang lahat sa, ngayon, iyon ang nangyari sa, pagtapos ng mga pangyayari. Maraming iba't ibang paraan ng pagsisimula, pagpapadaloy at pagtapos ng kwento. Nakasalalay lamang ito sa imahinasyon ng manunulat. Mahusay, mainam na ipinamalas ang ipagpapalawak ng kaisipan upang subukin at matutunan ng naging talakayan sa ating mga gawain. Tiyak kayo'y may matututunan. Moana's Journey of Water. Para sa ating panuto, pumili ng isa sa mga nakakahon ng water attraction at sagutin ang mga tanong na nakapaloob dito. Mahusay! Tunay na may natutunan ngayon tungkol sa pagpapahayag ng pagsisimula, pagpapadaloy at pagtatapos ng isang kwento. Sa puntong ito, tayo muna ay dadako sa sunod na gawain. Dumako tayo sa pangkatang pang-uugnay. Kung ikaw ay nasa paaralan ngayon, maaaring bumuo ng pangkat kasama ang mga kaklase upang gawin ang susunod na gawain. Kung ikaw naman ay nasa inyong bahay, maaari ka naman pumili at mag-anyaya ng ilang miyembro sa inyong pamilya upang maging epektibo at may kasakatuparan ang gawain ito. Para sa ating mechanics, iugnay ang mga pahayag sa pagsisimula, pagpapadaloy at pagtapos upang malinang ang inyong mga natutunan. Bibigyan lamang ng 5 hanggang 7 minuto upang tapusin ang ibinigay na gawain. Team Moana, mga dudula. Pagpapakita ng kultura at tradisyon na mayroon sa bansang China. Iakto kung paano mo bibigyan ng mainam at maayos na presentasyon. Team Maui, Graphic Organizer. Buuin ang kwentong Niyebeng Itim sa pamamagitan ng pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa madaling paraan at maiintindihan. Gumawa ng isang graphic organizer na sisimbolo sa pagpapahayag sa pagsisimula, pagpapadaloy at pagtapos ng kwento. Team Hey Hey and Pua, Comic Script.
pagpapakita ng bahagi ng kwento kung saan iguguhit ang mga pangyayari sa kwento na may dialogo. Lumikha ng isang comic script. Narito ang pamantayan sa pagmamarka. Mga presentasyon ninyo talaga namang ipinakita ang kahusayan. Tunay namang kahanga-hanga ang inyong ipinakitang kakayahan. Kaya't bigyan ng palakpak ang ating mga sarili. Daloy ng kwento mo. May mga panahon na susubukin tayo ng panahon, hindi para maging mahina, kundi para maging malakas. Sa ating buhay, napakahalaga na magpatuloy tayo. Kahit na magkaroon tayo ng mga pagkakataong magduda o bumagsak, ang tiyaga at pag-asa ay mahalagang katangian na makakatulong sa atin na malampasan ang anumang hamon at kinakaharap natin sa buhay. Batay sa ating naging talakayan, bilang isang individual, paano mo maihalin tunad ang pagpapahayag sa pagsisimula, pagpapadaloy, at pagtatapos ng isang kwento sa buhay ng iyong naranasan at nalampasang pagsubok. Journey ko, kwento ko. Para sa ating tanong, paano ka binago bilang isang individual ng iyong mga naging karanasan sa buhay? Mahusay! Talaga namang ang bawat isa sa inyo ay may napulot na karunungan at nasagutan ng mga katanungan. Ngayon, upang malaman at mataya ang inyong mga natutunan, halina't sagutan ang inihanda kong The Know-It-Alls na naglalaman ng katanungan. Isang panibagong araw na naman makahinyo ang ating nalampasan. Maraming salamat sa inyong panonood at partisipasyon sa ating naging talakayan. Baunin ang nakuhang aral, i-apply sa inyong tahanan at palawakin pa ang inyong kakayahan. Ito muli ang Mac TV version 2.0. Hanggang sa muli, paalam!